First question is coming from sister na nakaputi. Anong pangalan mo, sister? Nora. Ano po yung tanong nyo? Pakiulit po para marinig nila. Kasi sabi yung mga iba, bakit pa ulit-ulit honors ninyo mga Katolik? Okay. Bakit paulit-ulit ang prayers ng mga Catholic? Okay. Unang-una, ang dasal ng Katoliko na paulit-ulit, ito po ay makabuluhan. At ang makabuluhan na paulit-ulit na dasal na yan, ito po yung structural prayer. Ang tinutukoy po natin ditong structural prayer is Holy Rosary. Bakit structural? Kasi naka-arrange po siya. Mula sa simula hanggang sa dulo. Magsimula po siya sa signing of the cross. At saka magsimula, ang kasunod doon is Apostles' Creed. Pagkatapos sa Apostles' Creed, Our Father, tatlong Hail Mary, and then Glory be. Mag-umpisa ka nang i-mention ang first mystery. Example sa joyful mystery. The first joyful mystery is the Annunciation. Okay? Ang paulit-ulit po na dasal, sa sinabi ko na kanina, ang modelo sa paulit-ulit na dasal, si Jesucristo mismo. Saan siya mabasa? Matthew chapter 26 verse 44. And he left them away, prayed 3 times, saying the same word. Siya po ay umalis, nagdasal ng 3 beses sa pareho lamang salita. Paano siya nagdasal? Ano ang action niya sa pagdasal? Ano ang kalagayan niya sa pagdasal? Magpatirapa naman, babangon naman, patirapa naman, babangon naman, at ang kanyang mga sinambit na salita na paulit-ulit, ito po yung sinasabi niyang, Father, if it is possible, take this cup of suffering from me, but not my will, your will be done. Okay, paulit-ulit yun. Ayan, intense prayer. Ang tawag doon, intense prayer. Intense. No? Intense. Lalong tumatagal. No? Lalong tumatagal ang kanyang pagdasal. Nagiging, ano na siya, anong tawag dito, no? Sa inyong lingwahe, yung intense. No? Panay, walang hinto. Ayan, consistent, patuloy. Yung kanyang pagdasal, patuloy, walang hinto. Kaya nga, inulit na niya yung kanyang pagdasal. Kaya ang pagdasal na paulit-ulit, makabuluhan. Okay? Kasi ang tinanong niya, ang paulit-ulit lang ng pagdasal, kaya sagutin din natin na ang paulit-ulit nating pagdasal, halimbawa, nagdasal tayo ng rosary, inulit-ulit natin, di ba? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. That is the angelic statement. Bakit angelic statement po siya? Kasi ito po yung statement ni Anghel Gabriel kay Inang Maria. Inulit-ulit natin, no? Hail Mary, full of grace. Saan siya mabasa? Luke chapter 1 verse 28 hanggang 30. Doon mabasa na sinabi ng anghel, Hail Mary, full of grace. Sa ibang translation, Rejoice Mary, you have found favor with God. Amen? Ngayon, paulit-ulit. Kasi paulit-ulit lang. May karugtong kapabang follow-up sa tanong mong paulit-ulit? Sister, naintindihan mo na ba ang paulit-ulit? Kasi, tayong mga Katoliko, nagpaulit-ulit tayo ng dasal. Okay? Tama yon. At ang paulit-ulit natin ng dasal, klaruhin ko, makabuluhan. Kasi ito po ay tumutukoy sa greetings ni Mother Mary. Angelic greetings to Mother Mary, angelic statement. At ang ating paulit-ulit na pagdasal, ito po yung Bible verses
na kinuha mula sa New Testament. Okay? Naintindihan ninyo? Ito yung dinasal, ni-recite natin ng mga Bible verses na kinuha natin sa New Testament, specifically sa Gospel. Kasi ang joyful mystery, it talks about the Gospel. Kaya nga, ang rosary, it is the epitome of the Gospel. Ano ibig sabihin ng epitome? The summary of the Gospel. Ang buod o kabuuhan ng Gospel, sinasummarize kaya sa joyful mystery. Ito na po yun ha, remember. Joyful mystery, the first joyful mystery is the Annunciation. Luke chapter 1 verse 28 to 40. The second joyful mystery is the Visitation. Luke chapter 1 verse 40 to 56. The third joyful mystery is the Visitation. Luke chapter 2 verse 6 to 20. The fourth joyful mystery is the presentation of Jesus in the temple. Luke chapter 2 verse 21 to 39. The fifth joyful mystery is the finding of Jesus in the temple. Luke chapter 2 verse 41 to 51. Ito po'y lahat na tumutukoy sa Gospel na sinasummarize mula Annunciation, Visitation, pagpanganak kay Jesus, Nativity, at pagpresent ni Jesus sa temple, maging ang paghanap ni Jesus sa temple. Nandoon yung kabuuhan. It is the life and death and resurrection of Jesus Christ. We kept on memorizing and reciting. Bakit kailangan nating i-recite? Para hindi natin makalimutan, lalong-lalo na kung senior na tayo. Amen? Challenge, sino dito ang nakamemorize ng mga bersikulo sa lahat ng joyful mysteries? Sabihin mo sa katabi mo, Katoliko ka talaga. So ano yung inulit-ulit natin? Ang mga bersikulo na nandyan mismo sa New Testament. Halimbawa na lang, sorrowful mystery. The first sorrowful mystery is the agony in the garden. Matthew chapter 26 verse 26 to 36. Second sorrowful mystery is the scourging at the pillar. Matthew chapter 27 verse 26. The third sorrowful mystery is the crowning with thorns. Matthew chapter 27 verse 29. The fourth sorrowful mystery is the carrying of the cross. John chapter 19 verse 17. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion. Luke chapter 23 verse 33 to 43. Move to luminous mystery. The first luminous mystery is the baptism of Jesus in Jordan River. Matthew chapter 3 verse 13 to 17. The second luminous mystery is the wedding at Cana. John chapter 2 verse 1 to 11. The third luminous mystery is the proclamation of the kingdom of God. Matthew chapter 4 verse 13-17. The fourth luminous mystery is the transfiguration. Luke chapter 9 verse 25 and Luke chapter 8 verse 35. The fifth luminous mystery is the institution of the Holy Eucharist. John chapter 6 verse 50 to 57. Move to the glorious mystery. The first glorious mystery is the resurrection. Luke chapter 24 verse 1 to 12. The second glorious mystery is the ascension. Luke chapter 24 verse 50 to 51. The third glorious mystery is the descent of the Holy Spirit. Acts chapter 1 verse 4. The fourth glorious mystery is the assumption of the Blessed Virgin Mary, body and soul in heaven. Revelation chapter 12 verse 1 to 17. The fifth glorious mystery is the coronation of the Blessed Virgin Mary as Queen of heaven and earth. Revelation chapter 12 verse 1. And I saw a great wonders in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, crowned with 12 stars. Amen? Ay palakpakan natin ang banal na rosaryo. Meron po siyang corresponding verses. At ito ang ating ni-recite paulit-ulit sa ating pagro-rosaryo because it talks about the life of Jesus, His death and resurrection here on earth.
Mas mabuti na pagnilay-nilayan natin ang buhay ni Jesus kaysa sa buhay ng ating kapitbahay. Amen? Napalakpakan natin ang paulit-ulit na pagdasal.